Sa isang malayong baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang matandang magsasaka na kilala sa pangalang Mang Orly. Isa siyang ulila na binata pa rin sa edad na 62. Tahimik lang ang kanyang buhay at araw-araw siyang nagbubungkal ng lupa at nagtatanim ng gulay sa maliit niyang lupain na minanapan niya sa kanyang yumaong mga magulang. Hindi man marangya ang buhay ni Mang Orly, masaya na siya sa kaniyang simpleng pamumuhay. May maliit siyang bahay kubo sa tabing kakahuyan at may alagang isang manok na panabong na pinangalanan niyang Pula. Hindi ordinaryong manok si Pula. Malaki ito, matikas ang tindig at tila may taglay na kakaibang lakas sa kanyang mga mata pa lamang. Ngunit lingid sa kaalaman ni Mang Orly, may itinatagong hiwaga si Pula. Sa likod ng kanyang kubo ay may isang matandang puno ng sampalok. Simula pa noong siya'y bata, naroon na ang punong iyon. Laging may bunga, kahit hindi panahon. Sinasabi ng mga matatanda na sagrado ang punong iyon at huwag kailanman putulin o galawin ng masama. Ayon sa alamat ng kanilang baryo, sa ilalim daw ng puno ng sampalok na iyon ay may nakabaong kayamanan. Ngunit hindi basta-basta makukuha sapagkat ito'y binabantayan ng nilalang mula sa ibang mundo. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nagpapahinga si Mang Orly sa kanyang duyan, bigla siyang nagising sa kakaibang liwanag na tila nagmumula sa likuran ng kanyang bahay. Akala niya ay apoy, ngunit nang silipin niya, isang makinang nasinag ng ilaw ang nagmumula sa ilalim ng punong sampalok. Dahan-dahang lumapit si Mang Orly. Hawak ang kanyang gasera, tinungo niya ang puno. Doon niya nakita si Pula, ang kanyang manok, na nakatayo sa mismong ilalim ng puno, nakatingala at tila may kinakausap. Sa gilid ng puno, may lumitaw na maliliit na gintong butil na tila hinuhukay mula sa ilalim ng lupa. Anong kababalaghan ito? Bulong ni Mang Orly sa sarili. Bigla siyang napatigil nang marinig niya ang isang boses. Malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Ang kayamanan ay para sa may pusong dalisay. Kung ang iyong layunin ay kabutihan, ikaw ay pagpapalain. Natigilan si Mang Orly. Walang ibang tao sa paligid. Ang manok niyang si Pula ay biglang lumapit sa kanya at tila nagsalita sa kanyang isip, "Panginoon, ang ginto ay iyong bahagi na. Ngunit huwag itong gamitin sa kasakiman." Bago pa siya makapagtanong, naglaho ang liwanag. Ngunit sa paanan ng puno, may nakahukay na maliit na sisidlan na gawa sa ginto, puno ng gintong barya. Napaupo si Mang Orly sa lupa, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Kinabukasan, tila walang nangyaring kakaiba sa puno. Ngunit si Mang Orly ay nagbago na ang kapalaran. Unti-unti niyang ginamit ang kayamanan upang ayusin ang kanyang bahay, bumili ng higit pang lupain at tumulong sa mga kapwa niyang mahihirap sa baryo. Ngunit habang lumalaki ang kanyang yaman, lalong lumalalim ang hiwaga ng punong sampalok at ng mahiwagang manok niyang si Pula. Ngunit hindi lahat ay masaya sa bagong kapalaran ni Mang Orly. Sa kabilang bahagi ng baryo, may isang sabungerong sakim at may-ari ng maraming sabungan na nagngangalang Kaberto. Napansin nito ang mabilis na pag-asenso ni Mang Orly at pinaghinala ang may tagong lihim ito. Lalong tumindi ang kanyang pag-uusisa nang makita ang manok ni Mang Orly na si Pula na hindi pa natatalo sa kahit anong laban. Hindi pangkaraniwan ang manok na yon, bulong ni Kaberto sa kanyang sarili. At hindi rin ordinaryo ang kayamanang bigla niyang naipundar. May tinatago ang matandang yan at kukunin ko iyon. Habang ang buhay ni Mang Orly ay unti-unting umaangat, nagsisimula namang gumapang ang anino ng kasakiman sa paligid niya. Lumipas ang ilang linggo at lalong naging usap-usapan sa buong baryo ang pagyaman ni Mang Orly. Mula sa kanyang simpleng bahay kubo ay naipatayo niya ang isang mas matibay na bahay na yari sa kahoy
at sementado na rin ang palibot. Bumili rin siya ng bagong kalabaw, mga bagong gamit sa pagsasaka at namahagi ng bigas at gulay sa mga nangangailangan. Ang bait talaga ni Mang Orly, wika ng isang ile sa palengke. Hindi siya nagbago kahit mayaman na siya. Parang lalo pa nga siyang naging mapagbigay, dagdag pa ng isa. Ngunit habang natutuwa ang karamihan sa kabutihang loob ni Mang Orly sa isang sabungan sa kabilang baryo, abala si Caberto sa pag-iimbestiga. Si Caberto ay kilalang sabunghero, mautak, tuso at may ugnayan sa mga mambabarang at albularyong ginagamit niya para manalo sa sabong. Marami na siyang nakalaban, ngunit nang mapanood niya si Pula, ang manok ni Mang Orly, ay natigilan siya. Hindi ito ordinaryong manok, bulong niya habang pinapanood ang laban. Hindi lang lakas ang meron to, may kapangyarihan. Doon nagsimula ang kanyang obsesyon. Ipinatawag niya ang kanyang tauhan na si Paking, isang dating magnanakaw na ngayoy tauhan niya sa sabungan. Paking, utos ni Caberto, bantayan mo si Mang Orly. Alamin mo kung saan siya kumukuha ng ginto. At obserbahan mo yang manok niyang si Pula. Pakiramdam ko, may itinatago yan. Ako na ang bahala, boss, sagot ni Paking. Madalas nasa likod bahay lang siya. Minsan nga, may ginagawa siyang parang ritual sa ilalim ng puno ng sampalok. Puno ng sampalok? Tanong ni Caberto, sabay ngisi. Aba, lalo itong nagiging kawili-wili. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Caberto ang isang albularyong kilala sa tawag na Aling Diding. Isa itong matandang babae na may kaalaman sa Mahika Negra. Ngunit kilala rin siyang sakim sa yaman at tagasunod ng mga mambabarang sa kabilang baryo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Diding, sabi ni Caberto. Gusto kong makuha ang yaman ni Mang Orly. At kung may tagapangalagang engkanto yan, kaya mo ba silang harapin? Tumawa si Aling Diding. Kung may tagapagbantay man ng punong yan, tiyak ay tikbalang o duwende. Pero kung ginto ang nakatago roon, kayang-kaya kong pagapangin ang dilim sa paligid nila. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, lihim na lumapit si Paking sa likod ng bahay ni Mang Orly. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang muli si Pula na tila nakatayo at nagmamasid sa puno ng sampalok. Biglang lumiwanag ang lupa sa paligid ng puno at nakita niyang muling lumitaw ang mga gintong butil mula sa lupa. Muntik nang mapasigaw si Paking pero agad siyang tumakbo pabalik kay Caberto, dala ang balita. Boss, totoo nga, may ginto sa ilalim ng puno at yung manok parang may alam sa ginagawa niya. Ngumiti si Caberto at nagsindi ng sigarilyo. Oras na para kunin ang dapat sa akin. Kinabukasan, hindi na mapakali si Mang Orly. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Si Pula ay tila kabado, panay ang ikot sa paligid ng bahay. At nang gabing iyon, habang nakahiga si Mang Orly, muling nagpakita sa panaginip niya ang mahiwagang tinig. Ingatan mo ang punong pinagpala, sapagkat may mga matang nagmamasid, at ang kasakiman ay unti-unti nang gumagapang. Nagising si Mang Orly na basang-basa ng pawis. Kinuha niya agad si Pula at dinala ito sa loob ng kanyang bahay. Hindi ako papayag na kunin nila ang kayamanang hindi nila pinagpaguran. Mahinang bulong ni Mang Orly. Hindi pa niya alam. Ang pagsubok ay paparating. Ang dilim ng kasakiman ay handa ng lumamon sa liwanag ng kabutihan. Lumipas ang ilang araw na tila walang kakaiba sa paligid, pero si Mang Orly ay hindi na mapalagay. Mas madalas siyang lumalapit sa punong sampalok tuwing hapon upang linisin ang paligid nito, at si Pula ay laging nasa ilalim ng puno na para bang bantay na hindi natutulog. Isang gabi, habang mahimbing ang pagkakatulog ni Mang Orly, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa buong bakuran. Nagsimulang kumaluskos ang mga dahon ng puno ng sampalok
at unti-unting lumamig ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay biglang natakpan ng maiitim na ulap at tila nagbabadya ang isang matinding panganib. Sa di kalayuan, sa likod ng masukal na kakahuyan, 3 anino ang dahan-dahang lumapit. Si Kaberto, si Paking, at si Aling Diding. "Sigurado ka ba dito?" Usal ni Kaberto habang bitbit ang itim na sako at asul na bote ng langis na may halong dugo ng manok. "Basta gawin mo lang ang inuutos ko," sagot ni Aling Diding. "Ihanda ang sako. Sa oras na magpakita ang manok, huhulihin natin siya, pero huwag mong papatayin. Buhay siya dapat para sa ritual." Tahimik silang lumapit sa punong sampalok. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa ulap, bumukas ang langit at isang liwanag ang tumama sa puno. Tumindig ang mga balahibo ni Kaberto at Paking. Sa ilalim ng liwanag ay si Pula, nakatayo, ang mga matay pula at kumikislap. Tumilaok ito ng 3 ulit, at sa bawat tilaok, yumanig ang lupa. "Hindi ito pangkaraniwang manok!" sigaw ni Paking, sabay atras. Ngunit si Aling Diding ay hindi natinag. Kumuha siya ng pulang pulbos mula sa kanyang bulsa at sabay saboy sa hangin. "Bukas ang daan para sa dilim," bulong niya. Biglang nagdilim ang paligid, nawalan ng liwanag ang buwan at ang ilaw mula sa puno ay unti-unting nawala. Sa gitna ng dilim, isang boses ang bumigkas. Ang kasakiman ay sumpa. "Umalis kayo bago pa kayo lamunin ng sarili ninyong anino." Nagsimulang manginig si Kaberto. Anong boses yon?" Ngunit si Aling Diding ay nagpatuloy sa kanyang orasyon. Sa ilalim ng puno, may lumitaw na anino ng isang nilalang. Matangkad, may mukhang kabayo at may matang apoy. Isa itong tikbalang, tagapagbantay ng puno ng sampalok. "Kayong mga agaw, ang lupang ito'y sagrado," sigaw ng tikbalang habang unti-unting nagiging mas malinaw ang anyo nito. Nagtakbuhan si Kaberto at Paking sa takot, ngunit hindi si Aling Diding. Humawak siya ng itim na krus na yari sa sungay ng kalabaw at ibinato ito sa tikbalang. "Hindi mo ako kayang takutin," sigaw niya. "Kayamanan ng pakay ko." Ngunit bago pa man tumama ang krus, nawala sa ere ang tikbalang at biglang lumitaw sa likod ni Aling Diding. "Kasakiman ang pinagmulan ng pagkawasak," bulong nito. Isang malakas na hangin ang bumalot kay Aling Diding. Nang kumalma ang paligid, wala na siya. Tanging ang kanyang itim na shawl ang naiwan sa damuhan. Si Paking ay nakaluhod na, nanginginig, at di makagalaw. Si Kaberto naman ay hindi na nagsalita. Tila nabura ang kanyang boses. Kinabukasan, gumising si Mang Orly na parang walang nangyaring kaguluhan. Ngunit napansin niyang mas maliwanag ang paligid ng puno ng sampalok. May mga bagong bulaklak na tila hindi niya nakita kailanman. Si Pula ay nakaupo sa paanan ng puno, tahimik ngunit alerto. Nang sumilip siya sa malayo, nakita niyang si Kaberto ay gumagala sa baryo. Tahimik, walang imik, at tila tulala. Si Paking naman ay hindi na muling nakita pa. Sa gabi, muling bumalik ang tinig sa panaginip ni Mang Orly. "Nalampasan mo ang unang pagsubok, ngunit marami pa ang darating. Panatilihin mong dalisay ang iyong puso, sapagkat ang ginto ay hindi para sa mga sakim, kundi sa mga tagapag-ingat ng liwanag." Tumindig si Mang Orly sa kanyang kama, hawak si Pula sa kanyang bisig. "Kung ito ang kapalaran ko," aniya, "handa akong ipagtanggol ang punong ito at ang kabutihang kaakibat ng kayamanang ipinagkaloob sa akin. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring naganap, lalong naging mapagbantay si Mang Orly. Hindi na siya basta-basta tumatanggap ng bisita sa kanyang lupain. Sa mga palad ng kanyang kamay ay palaging may kapirasong puting asin at pinatuyong dahon ng sambong. Isang proteksyon na itinuro sa kanya ng kanyang yumaong lolo na isa ring albularyo noon. Sa loob ng ilang araw ay naging tahimik ang paligid.
Subalit sa ilalim ng lupa, sa mismong ugat ng puno ng sampalok, nagsimulang gumalaw ang mga aninong dati natutulog. Sa mahiwagang mundo sa ilalim ng puno, may tatlong nilalang na matagal nang nagmamasid sa lahat. Ang tatlong tagapangalaga ng ginto. Ang una ay si Lakambini, isang diwata na may gintong buhok at mata ng liwanag. Siya ang tagapangalaga ng purong layunin. Ang sinumang may mabuting puso ay pinaaapawan niya ng kayamanan mula sa punong pinagpala. Ang ikalawa ay si Sikatuna, isang duwende na may damit na yari sa sinulid ng araw at may tungkod na pilak. Siya ang tagapangalaga ng balanse at tanging pinapayagan ng daloy ng ginto kapag may hustisya sa puso ng may-ari ng lupa. Ang ikatlo ay si Talabos, isang matandang tikbalang na tila yari sa anino, ngunit may puso ng liwanag. Siya ang tagapagtanggol. Kung may panganib, siya ang unang lumilitaw. Panahon na bang ipakita natin ang ating anyo sa mortal? Tanong ni Sikatuna habang nakaupo sa isang ugat na parang trono. Tumango si Lakambini. Nararamdaman ko ang lumalapit na panganib. Ang mga mambabarang ay nagtatagpo. May nagbabalak na pasukin muli ang lupain. Hindi sapat ang isang tikbalang at isang manok panabong sa susunod na pagsubok, dagdag ni Talabos. Kailangan niyang malaman ang pinagmulan ng kanyang kayamanan. Kinagabihan, habang nakaupo si Mang Orly sa ilalim ng punong sampalok, nagbukas muli ang liwanag mula sa lupa. Mula roon ay lumabas ang tatlong nilalang. Hindi ka na estranghero sa amin, Orly, wika ni Lakambini. Panahon nang malaman mo ang katotohanan. Namangha si Mang Orly, hindi makapaniwala sa nakikita. Bumaba siya ng upo, lumuhod sa harap ng tatlo. Hindi po ako karapat-dapat, bulong niya. Ngunit lumapit si Sikatuna at tinapik siya sa balikat. Karapat-dapat ka sapagkat pinili ka ng puno. Ang puso mong marunong magbigay ay isang bihira sa panahon ngayon. Doon inilahad ng tatlo ang kasaysayan ng punong sampalok. Ayon sa kanila, ang punong iyon ay itinanim noong unang panahon ng isang magsasakang tumulong sa isang sugatang diwata. Bilang gantimpala, ang diwata ay isinumpa ang lupa bilang taguan ng ginto na lalabas lamang sa kamay ng may busilak na layunin. Ang bawat butil ng ginto ay may kalakip na responsibilidad. Paalala ni Lakambini. Ito'y hindi para sa sariling luho, kundi upang mapanatili ang balanse ng kabutihan sa baryo. Napayuko si Mang Orly. Anong dapat kong gawin kung muling bumalik ang mga mapang-api? Tumayo si Talabos at ang mga mata nitong tila apoy ay tumingin sa silangan. May parating isang pamilya na may ugnayan sa sinaunang mambabarang at sila'y hindi basta susuko. Handa akong lumaban, sagot ni Mang Orly. Hindi para sa ginto, kundi para sa kabutihang na idudulot nito sa mga taong umaasa. Kung gayon, wika ni Lakambini, tatanggapin mo ba ang basbas ng tatlong tagapangalaga? Tumango si Mang Orly. Sa tanghali din, mula sa katawan ni Lakambini ay lumabas ang isang mutya na hugis punla. Mula kay Sikatuna, isang singsing na may ukit ng puno. Mula kay Talabos, isang piraso ng itim na bato na tila may buhay. Hawak mo na ang tatlong tanda, sabi ni Lakambini. Ngunit tandaan mo, ang tunay mong lakas ay nasa puso mo pa rin. Pagkawala ng tatlong nilalang, lumiwanag ang punong sampalok sa ganda at liwanag. Si Pula, na nakaupo sa itaas ng mga sanga, ay tila ngumiti at tumilaok. Mula sa araw na iyon, mas naging matatag si Mang Orly. Hindi niya alam kung kailan darating ang bagong panganib, pero ngayong alam na niya ang pinagmulan ng kanyang kayamanan, handa na siyang ipagtanggol ito hanggang sa huli. Sa isang malayong bayan sa gilid ng bundok, may isang lumang bahay na yari sa kahoy ng kamagong at nababalutan ng itim na alikabok. Dito nakatira ang pamilyang Silang,
isang angkan ng kilalang mga mambabarang, pinamumunuan ng matandang babae na kilala sa pangalang Nanang Ursula. Si Nanang Ursula ay may edad na mahigit 100 taon, ngunit hindi siya nagmumukhang matanda. Ang kanyang balat ay kasing kinis pa rin ng babae sa kalagitnaan ng kanyang buhay, pero ang kanyang mga mata, itim at walang puti, ay tila ilog ng kadiliman. Sa kanyang paligid ay laging may mga uwak, mga palaka at itim na alitaptap na naglilihim ng masasamang plano. Isang gabi, habang nagpapakain siya ng kanyang alagang uwak sa ilalim ng punong balete, dumating ang kanyang apo. Silvio, isang batang lalaki na bihasa sa kulam at tagapagmana ng kanilang itim na kaalaman. Lola, wika ni Silvio habang bitbit ang lumang aklat ng karunungan ng barang. Totoo raw na muling nagliwanag ang punong sampalok sa baryo ng Sta Isabel. Napangiti si Nanang Ursula, isang ngiting mapanlinlang. Ang punong iyon, matagal na nating hinahanap. Ang ginto roon ay hindi lang kayamanan, may sagradong ugat ang puno. Kapag napasa atin, magagapi natin pati na ang mga diwata at engkanto na sumasalungat sa ating angkan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Silvio. Lumapit si Nanang Ursula at binuksan ang isang lumang sisidlan na yari sa buto ng tikbalang. Mula roon ay lumabas ang isang itim na anino, isang espiritong taga-subaybay na tinatawag nilang Ambo. Ipapadala natin si Ambo upang masubaybayan ang matandang tagapag-alaga ng puno. Ayon sa aking tinig, may tagapangalaga na isang lalaking may ginintuang manok. Manok? Napangisi si Silvio. Isang sabongero? Huwag mong maliitin ang manok, ani na ng Ursula. Ang hayop na iyon ay hindi ordinaryo. Galing sa linya ng mga espiritong pangkalikasan. Nakita ko na ang kanyang apoy sa aking mga panaginip. Kung hindi tayo maingat, tayo ang susunugin niya. Paano natin sila tatalunin? Muling tanong ni Silvio. Tumayo si Nanang Ursula. Dahan-dahang inilatag ang 5 piraso ng buhok mula sa itim na sirena na kanilang nahuli sa ilog. Ipaghahanda natin sila ng sumpang usok. Sa loob ng 7 gabi, paliligiran natin ang kanilang lupain ng usok ng pagkalimot at ang mga mahihina ang loob ay matutuyot ang puso. Kapag dumating ang ika-7 gabi, saka tayo aatake. Mabilis na ipinatawag ni Silvio ang 3 niyang pinsan, si Mando, Delia at Cardo. Pawang bihasa sa panlilinlang, pag-alis ng bait at pagpapasok ng masamang espiritu sa katawan ng tao. Bawat isa ay inatasang lumusong sa baryo ng Santa. Isabel, hindi bilang mambabarang, kundi bilang ordinaryong tao. Isang naglalako ng produkto sa palengke, isang guro at isang bagong manggagamot na kunwaring tagalungsod. Habang ang mga ito ay dumarating isa-isa sa baryo, si Mang Orly naman ay nararamdaman ng kakaibang lamig tuwing dapit hapon. Si Pula, ang mahiwagang manok, ay laging tila balisa, tumitilaok kahit hindi pa madaling araw. Ang mga palad ni Mang Orly ay minsang nangangati, senyales na may papalapit na masamang espiritu. Nagtipon siya sa ilalim ng punong sampalok. Kausapin niyo ako kung nandyan kayo. Lakambini, Sikatuna, Talabos, ano ang dapat kong gawin? Sigaw niya sa hangin. Maya-maya, mula sa sanga ng puno ay bumaba si Talabos sa anyong tao, isang matandang lalaki na may matang tila bato. May mga aninong pumasok sa iyong baryo, hindi sila basta tao. Sila ay sinanay sa madilim na agham ng pangkukulam. Ano ang dapat kong gawin? Huwag mong labanan ang apoy ng apoy. Gamitin mo ang liwanag ng puso. Magtipon ka ng mga taong may kabutihang loob. Hindi mo ito malalabanan mag-isa. Sa gabing iyon, nagsimula si Mang Orly na dumaan sa bawat bahay ng mga kaibigan niya sa baryo. Kina Aling Nena, isang matandang mananahi,
na palaging nagbibigay ng libreng sinulid sa mga mahihirap. Kay Mang Teban, ang bulag na gitaristang nagpapatawa ng mga bata tuwing linggo. Kay Isko, ang dating preso na ngayoy masugid na naglilinis ng kapilya. Isinumpaman sila ng lipunan, pero para kay Orly, sila ang mga may dalisay na puso. May paparating na panganib, sabi niya sa kanila. At kailangan ko ang tulong ninyong lahat. Hindi ko ito labang para sa akin. Laban ito para sa kabutihan ng buong baryo. Muling tumilaok si Pula. Mula sa kanyang pakpak ay nahulog ang 3 balahibo na kulay ginto. Isa-isa itong pinulot ni Mang Orly at ibinigay sa 3 pinili niyang kasama. Ngayon, sabi niya, hindi lang ako ang tagapangalaga ng puno. Kayong lahat, tagapagtanggol na rin ng ginto ng liwanag. Sa unang gabi ng sumpang usok, tila may hamog na masyadong makapal ang bumalot sa buong baryo. Ngunit sa paligid ng punong sampalok, walang ni isang ulap ang makalapit. At habang palapit ng palapit ang ika-7 gabi, alam ni Mang Orly na sa susunod na yugto, hindi lang ang kanyang buhay ang nakataya, kundi ang buong dangal ng kanilang baryo. Ang ikalawang gabi ng sumpang usok ay nagsimula sa isang tila ordinaryong dapit hapon. Ang langit ay kulay kahel, ang hangin ay banayad. Ngunit sa mga mata ni Mang Orly at ng mga tagapagtanggol na kanyang pinili, may nararamdamang hindi maipaliwanag na bigat ang hangin. Ang baryo ng Santa Isabel ay unti-unting binabalot ng hamog na kulay abo, mas makapal kaysa karaniwang ulap. Mula sa mga sulok ng bundok, sa tabi ng ilog at sa paligid ng palayan, may usok na tila may sariling buhay, gumagapang patungo sa kabahayan ng mga tao. Ang matatanda ay nagsimulang makalimot ng pangalan. Ang mga bata ay nagising sa gitna ng gabi, umiiyak na hindi kilala ang kanilang ina. Ang mga hayop ay umaatungal, hindi dahil sa gutom, kundi sa matinding takot. Tila may masamang espiritu ang dahan-dahang umuukil-kil sa puso ng bawat taga-baryo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang lugar ang nananatiling payapa, ang bakuran ni Mang Orly sa ilalim ng punong sampalok. Ang 3 balahibong gintong ibinigay ni Pula sa 3 tagapagtanggol, kay Aling Nena, Mang Teban at Isko, ay tila may kapangyarihang bumabalot sa kanila. Sa tuwing lumalapit ang usok sa kanila, ito'y tila umaatras, parang natatakot. Ang balahibo may taglay na liwanag, bulong ni Mang Teban habang iniikot-ikot ito sa kanyang mga daliri. Parang sinag ng araw sa madaling araw. Hindi ito basta proteksyon, sabi ni Isko. Parang sinusubaybayan tayo nito, parang may isip. Samantala, si Pula ay tila hindi mapakali. Palakad-lakad ito sa sanga ng punong sampalok, paminsan-minsan ay titilaok ng napakalakas. Mula sa kanyang tuka ay tumutulo ang katas na parang pulang apoy. At tuwing tumatama ito sa lupa, nagiiwan ito ng marka, bilog na tila alindog na liwanag. Muling lumitaw si Lakambini, ang diwata ng liwanag, sa liwanag ng buwan. Ngayong gabi, siya ay may dala, isang banig na hinabi mula sa hibla ng buwan at ginintuan ng abo ng sinaunang puno ng Molave. Ito ang huling panangga kapag dumating ang huling gabi ng usok, sabi niya. Sa loob nito, maaari ninyong pag-isahin ang inyong lakas. Ngunit kailangang pag-isahin muna ang inyong layunin. Lumapit si Mang Orly. Ano po ang ibig sabihin? Ang ginto ng puno ng sampalok ay hindi kayamanan lamang. Ito ay konektado sa kalooban ng komunidad. Kapag pinaghati-hatian ito ng may selos, inggit o takot, nawawala ang kapangyarihan nito. Ibig niyong sabihin, ani Aling Nena, kapag may nagimbot o nanlamang, mawawala ang proteksyon? Tumango si Lakambini. Kaya't ngayong gabi, kailangan ninyong lumibot. Kaibiganin muli ang baryo. Magpaalala ng kabutihang dapat panatilihin. Dahil kung magtatagumpay ang sumpang usok,
ang puso ng punong sampalok ay matutuyo at hindi na kailanman magbabalik ang gintong biyaya nito. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Lumibot si Mang Orly at ang tatlo niyang kasama. Dinala nila ang mga tao sa plaza, inanyayahan na magtipon at magdasal. Sa gitna ng ambon ng usok, sinimulan nila ang pag-alala, mga kwento ng pagtutulungan, ng pagtulong sa kapwa, ng pag-aalay para sa isa't isa. Naalala niyo ba nang binaha tayo at nagtulungan tayong itayo ang tulay? Tanong ni Isko sa karamihan. Naalala niyo ba nang walang-wala tayo sa kuryente pero nagsalo-salo tayo ng ilawan at pagkain? Dagdag ni Aling Nena. Isa-isang nagbalik ang alaala ng baryo at kasabay nito ang pagnipis ng usok sa hangin. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa loob ng lumang bahay sa dulo ng baryo, si Silvio ay nagmamasid sa isang itim na salamin. Nakita niya ang pagtitipon, narinig ang mga dasal. Napakunot ang kanyang noo. Hindi sila natatakot, hindi sila sumusuko. Sabi niya kay Nanang Ursula na nanatiling nakapikit, tila may kinakausap sa mundo ng espiritu. Panahon na, bulong ng matanda. Sa ikapitong gabi, hindi na usok ang ipadadala natin, kundi karne at dugo. At sa lihim na kuweba sa bundok, nagsimula ng gumising ang kanilang matagal nang tinataguang nilalang. Isang aswang na may kakayahang sumanib sa katawan ng tao at kayang lunukin ang anino ng sinumang masalubong. Samantala, sa bakuran ni Mang Orly, sa paanan ng puno ng sampalok, unti-unting sumusulpot ang mas maraming balahibong ginto sa paligid ng ugat. Isang hudyat mula sa kalikasan. May paparating na mas malupit, mas mabangis, at higit pa sa usok ang kayang gawin nito. Lumipas ang ikatlong hanggang ika-6 na gabi ng sumpang usok, at bagaman nanatiling ligtas ang baryo ng Stanan Isabel, sa ilalim ng proteksyon ng punong sampalok at ng gintong manok na sipula, nagsimulang makaramdam ng matinding takot ang buong komunidad. Hindi dahil sa usok, kundi sa misteryosong pagkawala ng ilang tao sa baryo. Mga kalalakihang bantay sa gabi, isang batang naghahanap ng kalabaw, at maging ang aso ni Mang Teban, si Duldog, ay bigla na lang nawala na parang bula. Isang hating gabi, habang nagbabantay si Mang Orly sa ilalim ng puno, naramdaman niya ang matinding ginaw. Tila may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Si Pula ay biglang nanahimik. Ang kanyang mga mata ay tila nagyelo at hindi makatingin sa isang direksyon. Bigla, sa gilid ng bakod, may aninong gumapang. Hindi sa lupa kundi sa mismong hangin. Isang figurang itim, mahaba ang mga galamay at walang anino. Ang nilalang na ito ay may katawang parang tao, ngunit ang balat ay parang usok na nangingitim at gumagalaw, at ang mga mata nito ay butas na itim na walang laman. Siya na nga, bulong ni Mang Orly, ang nilalang na walang anino. Ito ang nilalang na nilikha ng madilim na ritual ng pamilyang silang isang aswang na hindi sumusunod sa batas ng liwanag, hindi tinatablan ng dasal, at hindi tinatablan ng apoy. Sa mga lumang aklat, tinatawag ito sa pangalang gawing, isang espiritong sumisipsip ng alaala at paninindigan ng tao hanggang maging sunod-sunurang katawan na lamang. Tumatakbo si gawing mula anino hanggang anino, hindi maabot ng liwanag, at kapag tumingin sa isang nilalang, agad nitong kinikilala ang kahinaan ng puso. Sa unang sulyap kay Mang Orly, nakita ni Gawing ang kanyang panibugho sa mayayaman, ang panghihinayang sa mga panahong siya ay hirap. Doon siya umatake. Agad na pinilayan si Mang Orly ng isang galamay. Sa sakit, napaluhod siya. Tumilapon ang kanyang anting-anting at si Pula ay agad tumilaok ng malakas. Ngunit ang nilalang ay hindi natakot. Sa halip, lumapit ito kay Pula. Doon, bago siya tuluyang makalapit sa ginintuang manok, bumaba mula sa sanga ang espiritong si Talabos. May hawak itong baston na yari sa ugat ng puno ng sampalok, at sa isang hampas ay umatras si Gawing.
Napasigaw ito ng kakaibang tinig, tila libo-libong kaluluwang sinasakal. "Hindi ka pa lubos," sabi ni Talabos sa nilalang. Isang aninong hinubog sa kasamaan, pero hindi pa ganap na nilalang. Kaya ka natataboy ng ugat ng puno, hindi ka kabilang sa anumang daigdig. Ngunit bago pa siya muling makalapit, nawala sa isang iglap si Gawing. Hindi siya basta naglakad, parang sumingaw. Kinabukasan, nagtipon ang buong baryo. Dala ni Aling Nena ang kanyang mga sinulid, gumuhit sila ng bilog sa bawat harap ng tahanan, proteksyon laban sa aninong nilalang. Si Isko naman ay naghukay sa paligid ng punong sampalok at itinanim ang mga lumang mutya ng palad na minana ni Mang Orly. Si Mang Teban, sa kabila ng kanyang pagkabulag, ay tumugtog ng isang lumang himig sa kanyang gitara, isang awiting turo ng kanyang yumaong lolo, sinasabing pwedeng pangtaboy ng mga nilalang na walang kaluluwa. Sa mga tala ng mga diwata, may huling hakbang lamang upang mapanatili ang lakas ng punong sampalok, ang pagbubunyag ng lihim ng puso ng tagapangalaga. Kailangang ihayag ni Mang Orly ang pinakamasakit niyang katotohanan sa harap ng lahat. Nagtipo ng mga tao. Nahihiyang tumayo si Mang Orly sa gitna ng plaza. "Matagal ko na sanang inamin ito. Anya, na minsan akong nagtangkang ibenta ang lupa sa paligid ng punong sampalok sa isang taga Maynila kapalit ng malaking pera. Pero binawi ko rin. Dahil nang magkasakit ang asawa ko at wala akong pera, halos isuko ko ang lahat. Ang ginto sa puno ay hindi ko nahanap noon dahil hindi ako karapat-dapat. Tahimik ang lahat, ngunit sa katahimikan na iyon, mula sa ilalim ng puno ay may sumibol. Isang maliit na bulaklak na kulay ginto, senyales ng kapatawaran. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang pag-uga ng lupa. Dumarating na si Silvio at ang mga pinsan niya, sakay ng isang karwaheng itim na hinihila ng kabayong walang ulo. Sa kanilang likuran, gumugulong ang usok at sa loob nito ay ang pagbabalik ni Gawing ngayon ay ganap na. May katawan na. May kasangkot na mga kaluluwa ng 3 nawawalang taga-baryo. Sa pagdilim ng ikapitong gabi, isa na lamang ang malinaw. Ito na ang huling labanan. At ang punong sampalok ay hindi lang taglay ang ginto, kundi ang kapalaran ng buong baryo. Dumating ang ikapitong gabi. Ang buwan ay kasing pula ng dugo at ang mga bituin ay tila nagkubli sa takot. Sa malayo, rinig ang ugong ng karwaheng hinihila ng kabayong walang ulo, sumusuyod sa kakahuyan at palayan, papalapit sa puso ng baryo. Ang buong Santa. Isabel ay tila huminto sa paghinga. Ang hangin ay mabigat at ang mga tao ay nagtipon sa paligid ng punong sampalok. Sa paanan nito, nandoon sina Mang Orly, Aling Nena, Mang Teban, Isko at ang mahiwagang manok na si Pula. Sa tabi nila ay sila Kambini, nakasuot ng gintong saya at may hawak na pamaypay na yari sa balahibo ng diwata ng tag-araw. Ngayong gabi, Anya, ang ginto ng sampalok ay hindi kayamanan kundi lakas ng loob. Kailangan niyong panindigan ang kabutihan, kahit harapin ang sariling takot. Ito ang pagsubok para mapanatili ang biyayang inilaan sa inyo. Mula sa gilid ng bundok ay sumulpot ang karwahe ni Silvio. Bumaba siya mula rito, suot ang itim na barong Tagalog, may agimat sa leeg na animoy gawa sa mga ngipin ng demonyo. Sa kanyang tabi ay si Nanang Ursula, nakaitim na belo, at hawak ang isang pulang baston na may nakapulupot na ahas. Kasunod nila ang nilalang na si Gawing, ngayoy may katawang ganap, na balot sa usok at sa likuran nito ay ang 3 kaluluwang kinain nito, pawang mga dating taga-baryo, ngayoy mga aninong sunod-sunuran sa kanyang utos. "Akin ang punong iyan," sigaw ni Silvio. "Matagal na kayong walang karapatan dito. Binigyan ko ng salapi ang ilang kamag-anak niyong may titulo at ako na ang may-ari ngayon. Hindi mo maangkin ang isang bagay na itinakda ng kalikasan.
Sigaw ni Mang Orly. Tingnan natin kung kaya niyo akong pigilan. Isang iglap lang, umalulong si Gawing at lumipad patungo sa punong sampalok. Ang mga anino sa kanyang likuran ay biglang sumanib sa kanyang katawan at ang kanyang galamay ay tila naging matalim na kutsilyo ng usok. Ngunit sa mismong paglapag nito, si Pula ay tumilaok ng ubod lakas. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang apoy na ginto, bumalot sa buong paligid ng puno. Tumilapon si Gawing pabalik na pasigaw at tila may mga sugat ang kaluluwa nito. Ngayon, sigaw nila Kambini, gamitin ang banig ng liwanag. Iniladlad ni Aling Nena at Isko ang banig na hinabis sa hibla ng buwan, inilagay ito sa paanan ng puno at sila'y umupo dito. Si Mang Teban, bagaman bulag, ay tumugtog muli ng kanyang gitara. Ngayon ay may kasamang ginintuang kwerdas mula sa balahibo ni Pula. Ang hangin ay kumidlat, ang paligid ay kumulog, at sa gitna ng katahimikan, tumindig si Mang Orly. Suot ang mutya ng lupa, hinampas niya ang lupa ng kanyang baston na yari sa ugat ng sampalok. Sa isang iglap, mula sa mga ugat ng puno ay sumulpot ang mga aninong pamilyar, mga espiritu ng ninuno ng baryo. Sila ay lumibot sa paligid, bumuo ng isang bilog na liwanag. Ang mga aninong kinain ni Gawing ay nagsimulang manginig. Kisingin niyo ang alaala nila, sigaw nila Kambini. Banggitin ang mga pangalan. Carlos, sigaw ni Mang Orly. Mang Itong, sabay sigaw ni Aling Nena at Isko. Nene, luha ang sambit ni Mang Teban. Isa-isa, ang tatlong anino sa likod ni Gawing ay nagsimulang umalma. Parang nabubuwag ang sumpa. At sa huling tiklada ng gitara, bumulusok ang liwanag mula sa puno ng sampalok, diretso kay Gawing. Nagwala ang halimaw. Tumili. Nagsimulang matunaw. At bago siya tuluyang maglaho, sinubukan itong dakmain si Pula. Ngunit tumilapo ng manok, tumaas ang lipad, at sa kanyang tuka ay tumilamsik ang apoy na ginto sa mata ng nilalang. Isang huling sigaw, at si Gawing ay naglaho kasabay ng pagbagsak ng baston ni Nanang Ursula. Ang matanda ay nanlambot at nahulog sa lupa. Si Silvio ay sumigaw, pilit lumapit sa puno, ngunit isang malakas na ugat ang bumulusok mula sa lupa at binalot siya, itinapon sa gilid ng kakahuyan. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, ang baryo ay muling gumising. Ang punong sampalok ay may mga bagong gintong dahon. Ang paligid nito ay tila mas berde, mas buhay. Ang mga kaluluwang nawala ay muling naging bahagi ng alaala ng komunidad. Ang mga tao ay nagsimulang magsama-sama, magtulungan at magdiwang. Sa gitna ng bakuran, si Pula ay muling bumalik sa kanyang tahimik na sanga. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang balahibo ay hindi na lamang ginto. May halong pilak, tanda ng kanyang ganap na kapangyarihan bilang tagapangalaga ng baryo. Si Mang Orly ay muling nagsaka. Hindi na para yumaman, kundi upang magtanim ng dangal. At ang punong sampalok, sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, ay tila may liwanag na bumababa sa lupa. Parang paalala mula sa kalikasan. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa ginto, kundi sa tapang, kabutihan at pagkakaisa ng mga tao. Wakas.